Matapos ang pagniniig, ay parang nandidiring bumitaw si Caleb kay Amira. Gusto niyang murahin ang sarili dahil pansamantala nakalimot siya kanina habang nakikipagniig dito. Bumalik sa pagiging istrikto ang mukha niya. Nang tangkain siyang yakapin ni Amira, yamot niya itong tinulak. Lalaki ako, may pangangailangan. At kahit kaninong babae, kaya kong ibigay ang ginawa ko sa iyo kanina. Aniya rito. Hinila niya ang tuwalya sa rock, itinapi sa kanyang hubad na katawan. Nga pala, ayoko na pumapasok sa kwarto ko. Next time na pakialaman mo pa yon, malilintikan ka na talaga sa akin. Pagkasabi nun, mabilis na siyang lumabas sa kwarto nito. Inis na inis siya nang pumasok siya sa sariling kwarto. What the hell am I thinking? Pumasok siya sa banyo, binuksan ang shower. Saka tinapat ang hubad niyang katawan. Parang gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ng katawan ni Amira na naroon. Damn it! Muli niyang naalala ang itsura ng kanyang pamilya. Habang walang buhay ang mga itong nakahandusay. Napaiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman. Hindi niya maaaring sirain ang pangakong binitiwan niya sa bangkay ng mga ito. Maghihiganti siya. Napakagatlabi si Amira habang sinusundan ng tingin si Caleb. Kaninang inaangkin siya nito. Pakiramdam niya buong kaluluwa at buong puso nito siyang inaangkin. Na para bang walang ibang babae dito kundi siya lamang. Ngunit pagkatapos nitong makaraos sa init na nararamdaman, bumalik sa dati nitong pagtrato nito sa kanya. Mistulan na naman siyang parang isang basahan sa paningin nito. Pero hindi siya mawawala ng pag-asa. Muli niyang inalala yung mga panahon na magkasintahan pa lamang sila nito. Napaka-gentleman nito at tuwing naghihinang ang kanilang mga labi, ramdam niya ang pananabik sa bawat halik nito. Ganun yung naramdaman niya kaninang hinahalikan siya ni Caleb, na para bang silang babae sa buhay nito. At ewan kung niloloko lamang niya kanyang sarili sa pag-asang muli niyang maibabalik ang dating si Caleb sa buhay niya. Pero ang pag-asang yun ang panghahawakan niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha saka nagbihis. Magluluto siya ng masarap na hapunan para dito. Alam niyang pagod ito sa trabaho at tinitiyak niyang hindi nito matatanggihan ang masarap na hapunang lulutuin niya. Masigla na siya nang magtungo sa kusina. Ngunit natigilan siya na makita niya si Amy na naghahanda ng pagkain sa mesa. Saan galing ang mga yan? Saka maaga pa ha. Bakit naghahanda ka na? Bago pa makasagot sa tanong niya si Amy, ay pumasok si Chloe sa kusina. Dala ko ang mga pagkain yan. Nakataas ang isang kilay na sabi sa kanya ni Chloe. Tinawagan kasi ako ni Caleb eh. Miss na daw niya yung mga luto ko. Hindi siya kumain ng lunch para lang dito. Tila nang iinis pang sabi nito sa kanya, saka inirapan siya. Tawagin mo kami kapag ready na mga pagkain. Anito kay Amy. Saka taas noong tinalikuran. Silang dalawa sa kusina. Kalderetang baka, rellenong bangus, saka sauteed vegetables. Naku, totoo kayang siyang nagluto nito. Baka pinaluto niya lang to sa iba. Nakaismid na bulong sa kanya ni Amy. Hindi siya kumibo. Parang natutokso na siyang itapon sa basurahan ng mga pagkaing dala ni Chloe. Ngunit alam naman niyang sa kanya magagalit si Caleb kapag ginawa niya yun. Besides, panigurado naman niyang sinasadya ni Chloe na galitin siya, kaya hindi niya ibibigay ang satisfaction na yun sa babae. Bumalik siya sa kwarto at humarap sa salamin. Itong kagandahan niya ang gagamitin niya para labanan ng buwisit na babaeng yun. Sinuklay niya ang hanggang balikat niyang buhok, ibinlower. Bahagya pa niyang kinulot ang dulo nun. Matangos ang kanyang ilong. Mapupungay ang bilugan niyang mga mata na may mahahabang pilik. Well-defined ang kanyang mga eyebrows. At makapal yun ha. Maliit ang kanyang muka. Mapupula ang kanyang mga labi. Higit sa lahat, makinis at namumula-mula ang kanyang kutis. Hindi siya mahilig mag-makeup dahil hindi naman niya yun kailangan. Ngunit dahil gusto niyang inisin si Chloe, kinuha niya sa drawer ang kanyang eyeliner at naglagay noon sa kanyang mga mata. Mas lalong bumukas at nagningning at naging kaakit-akit ang kanyang mga mata. Naglagay rin siya ng kaunting blush on, saka nagpalit ng damit. Iyong pinakamaiksing shorts na maungang isinuot niya, saka tinornohan niyo ng sando shirts na kulay pula. Maski nga siya, napawaw nang matitigan ang kanyang kabuuan sa salamin. Tingnan na lang natin kung hindi mainggit si Chloe kapag nakita siya nito.
Anong binatbat ng dala nitong ulam? Kung siya mismo, ulam na. Paglabas ni Amira ng kwarto, dinatnan niya si Caleb at Chloe na nasa hapagkainan. Hindi nakaligtas sa kanya ang pasadahan siya ng tingin ni Chloe. Umangat ang isang kilay nito, ngunit hindi nito naikubli ang selos sa mga mata nito, habang tinitignan ang kagandahan niya. Palihim siyang napangiti. Nahuli rin niyang bahagyang natigilan si Caleb, at ewan kung namamalikmata lang siya, o nakita talaga niya ang piping pananabik sa mga mata nito nang tignan siya. Pero pagkatapos, muling nabalik sa formal ang anyo nito, saka hinarap ang pagkain. Si Chloe naman, tila nananadya pang ipinakita ang pagiging malambing kay Caleb. Nilagyan pa nito ng pagkain ng pinggan nito. "Kumusta ang luto ko? Ang sarap, di ba?" Saka nilingon siya. "Pwede bang umalis ka dito? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo." Bulyaw nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Tumayo si Chloe. "Nakikipagmatigasan ka ba sa akin, ha, babae ka? Baka akala mo ipagtatanggol ka ni Caleb." Nilingon nito ang lalaki. "Nagmamatigas ang babaeng to, oh. Parang gustong lumaban." "Amira, kapag sinabi ni Chloe na umalis ka na, pwede ba?" Iritadong singhal ni Caleb sa kanya. Napilitan siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Ayaw na niya madagdagan pa ang galit na nararamdaman sa kanya ni Caleb. Pero parang sasabog ang dibdib niya sa sobrang inis na nararamdaman. Lalo pat alam niyang sinasadya itong lahat ni Chloe. Hindi siya makapaniwalang minsan, itinuring niya itong parang isang tunay na kapatid. My God, paano ba siya nalinlang ng babaeng yun? Ang dami ng red flags, ngunit isinantabi lamang niya yun noon dahil iniisip niya masyado lamang siyang paranoid. Bakit naman niya pag-iisipan na masama si Chloe? Napaka-sweet nito sa kanya. Madalas pa siya nitong ilibre sa kantin. Kapag nag-a-abroad ito, hindi pwedeng wala itong dalang pasalubong sa kanya. Sobrang thoughtful nito. Kahit nga yung maliliit na bagay, napapansin niya. Isinantabi na lamang niya yun. Iyon pala, balat kayo lang ang lahat ng naging pakikitungo nito sa kanya noon. "Tapos na kaming kumain. Ligpitin mo ang pinagkainan naming dalawa." Utos ni Chloe nang pasukin nito ang kwarto niya. Muling nag-angat siya ng isang kilay. "At saka talaga bang iniiwan mong palaging nakabukas ang pinto ng kwarto mo, ha? Sinasadya mo bang landiin si Caleb?" "Asawa ko siya, kaya walang masama kung landiin ko siya," sagot niya rito. Napikon si Chloe. Bigla na lamang siya nitong sinabunutan at pinagsasampal. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Sinampal rin niya ito ng ubod ng lakas. Tinadyakan siya ni Chloe ng ubod ng lakas rin. Napahiga siya at tumama ang labi niya sa corner ng tukador. Para siyang mahihimatay habang nakikitang umaagos ang dugo sa kanyang mga labi. "Caleb!" sigaw ni Chloe. Biglang napasugod si Caleb sa kwarto niya. Nakita nitong nakasubsob siya sa sahig, ngunit kay Chloe ito lumapit. "Sinasaktan niya ako!" sumbong dito ni Chloe. Ipinakita nito ang pasa sa braso. "Look, halos mabalian ako ng buto sa tapang ng babaeng yan." Umiiyak pang sabi nito. Hindi siya makapaniwala sa sobrang kasinungalingan ng babaeng to. Lalo ba't mukhang paniwalang-paniwala naman si Caleb. Sabi pa niya sa akin, wag na raw akong tutungtong sa pamamahay na to. Sabi pa nito. Saka hinila na nito palabas ng kwarto ang lalaki. "Caleb, sumusobra na talaga ang babaeng yan, ha? Kala mo kung sino kong mag-aasta." Umiiyak siya habang sinusundan ng tingin ng mga ito. Ni hindi man lamang nag-alala sa kanya si Caleb. Hirap na tumayo siya at tinignan ang dumudugo niyang labi sa salamin. Actually, mas masakit na parang hindi siya nag-e-exist sa paningin ni Caleb kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya ngayon. Ngunit kailangan niya magpakatatag. "Caleb, palayasin mo na lang talaga yung babaeng yan dito." Humihikbing sabi ni Chloe. Habang ginagamot nito ang pasa niya. "Masyado siyang bayolente, oh. Manang-mana sa tatay niyang mamamatay tao. Baka kung anong gawin niya sa akin. Lalo pa, mamatay-matay yan sa inggit sa akin, eh." Hindi nagsasalita si Caleb. "Caleb, noon pa, pansin ko na nainggit talaga sa akin ang babaeng yan, eh. Palibhasa di niya afford ang mga naa-afford ko. Di ko lang to sinasabi sa'yo, ah. Pero malakas rin niya mangupit yan sa akin. Ilang beses ko na yan nahuling kinakalkal ang bag ko. Tapos ninanakawan ako ng pera. Alam kasi niyang masyado ako mabait sa kanya kaya inaabuso niya." Napatili siya nang mapadiin ang hawak nitong bulak sa braso niya. "Ouch, Caleb! Dahan-dahan naman. Alam mo namang napaka-sensitive ng skin ko. I'm sorry. Kapag ako pumangit, kasalanan ng babaeng yan." Naaasar na sabi nito.
Sigurado mamamaga tong braso ko. Anong sasabihin ko kay Papa? Kung hindi mo naman kasi sinugod si Amira, hindi mangyayari yan. Sita nito sa kanya. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Teka, sinasabi mo bang kasalanan ko pa ang lahat ng to, ha? My God, Caleb! You know me. Hindi ako mahilig gumawa ng gulo. Not unless hindi ako inuumpisahan. Nagtatampong sabi niya rito. Bakit parang kasalanan ko pa ngayon to? Napahinga ng malalim si Caleb. Saka naiiling na napatitig sa kanya. What? Tanong niya sa binata. Kapag hindi ka mag-iingat, baka mas malala pa dyan ang abutin mo. Nagpaayos ka ng ilong, hindi ba? Baka kung anong mangyari dyan kapag hindi mo pa iningatan yan. Sabi nito, na tumayo na. Napahawak siya sa kanyang ilong, saka kinakabahang napatakbo siya sa harap ng salamin. Hindi talaga niya mapapatawad ang babae yun kapag may nangyaring masama sa ilong niya. Napapailing naman si Caleb habang sinusundan siya ng tingin. Ilagay mo to sa putok na labi ni Amira. Utos ni Caleb sa katulong. Iniabot niya rito ang tuwalyang may yelo. Tumango ang dalaga saka pumasok sa loob ng kwarto ni Amira. Siya naman ay pumasok na sa kanyang kwarto. Sinadya niyang tikisin si Amira nang makita niyang duguan itong mga labi. Although hindi niya mapigilan ng hindi mag-alala dito. Hanggat maaari, ayaw niyang nakikialam pa si Chloe sa ginagawa niyang pagpaparusa kay Amira. Ngunit knowing Chloe, talagang parang nag-i-enjoy itong makitang nasasaktan si Amira. Pinipigilan na lamang niya ang sarili na maging emosyonal. Kahit na kung minsan, naiinis na rin siya kay Chloe. Pero hindi ba dapat magpasalamat siya rito dahil tinutulungan siya nito sa pagpapahirap kay Amira? Hindi niya dapat nakaawaan si Amira. Kung tutuusin, kulang pa ang ginagawa niyang pagpapahirap dito sa lahat ng paghihirap na naranasan niya. 3 buhay ang inutang ng ama nito sa kanya. Unti-unti siyang maniningil. At ang finale, sisiguraduhin niyang ikakasindak ng mga ito. Hindi ko pinapakialaman ng mga yan. Hinawakan ni Caleb ang magkabilang balikat ni Amira. Paano mapupunta sa iyo mga to kung hindi mo pinapakialaman? Galit na tanong ni Caleb sa kanya. Hindi siya makasagot. Wala talaga siyang ideya kung paano napunta sa kanya ang notebook na kulay itim. Nilinis lang niya ang kwarto nito kaninang umaga. Ngunit wala siyang ginalaw na kahit na ano doon. Kung kaya't pinagtataka niya na napunta ang notebook na yun sa mga gamit niya. Tumiim ang mga mata ni Caleb. Talagang napakasinungaling mong babae ka. Huling-huli ka na nga, tumatanggi ka pa. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Nag-iba ang timpla ng kanyang muka. Huwag na huwag mong mainsulto ang tatay ko. Inis na sabi niya rito. Matagal na siya nagtitimpi, pero nasosobrahan na ito. Hindi na niya kayang palampasin pa ang lahat ng sinasabi nito tungkol sa daddy niya. Halos bumuano ang daliri nito sa kanyang balikat. Bakit? Ano bang pagkakakilala mo sa daddy mo, ha? Hindi mo ba alam na mamamatay tao siya? Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Nandoon siya, nakamasid habang pinapatay ng mga tauhan niya ang pamilya ko. Kaya huwag kang umasta na parang nanggaling ka sa angka ng isang marangal na pamilya. Dismayadong sabi ni Caleb. Bawat katagang binibitawan nito, tumatago sa kanyang dibdib. Kailangan niyang alamin kung ano pa talaga nangyari, ngunit ilalagay niya sa alanganin ng ama niya kapag humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang journalist. Kailangan siya mismo ang mag-imbestiga ng tungkol sa bagay na ito at kailangan gawin niya iyon ng tahimik. Tawa ng tawa si Chloe habang kausap niya si Amy sa telepono. Unti-unti nakukuha na niya ang loyalty nito dahil tinatakot niya itong tatanggalin sa trabaho oras na si Amira ang kampihan nito. Isa pa, palagi niya itong binibigyan ng pera para bantayan ang bawat kilos ni Amira. So far, detalyado kung mag-report ito sa kanya. Pinagalitan nga po ni Sir si Ma'am. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Amira lang ay tawag mo sa kanya? Pagtutuwid niya sa babae. I'm sorry naman po. Oo, napagalitan ni Sir si Amira. Mahalaga raw po ang notebook na yun eh. Bakit raw pinakikialaman ito? Iyak lang po ng iyak si Amira. Nakakaawa nga kasi walang kamalay-mal. Deserve niya yun. Huwag kang maawa sa kanya, no? Sita niya sa babae. Ang intindihin mo yung sarili mo. Bibigyan nga pala kita ng pang-shopping next week kapag ginalingan mo pa ang pagpapahirap sa kanya. Basta gawin mo lang ang bawat ipag-utos ko, ha? Para palagi ka makatanggap ng reward sa akin. Maliwanag ba? Talaga po, ma'am? Excited na tanong nito. Promise po, susundin ko po lahat ng pinag-uutos niyo. Erald, kumusta ka na? Bati ni Amira sa kaibigan nang tawagan siya nito sa kanyang phone.
Si Errol ay kaklase niya noong high school at gaya niya, sa Maynila rin ito nag-aral. Mascom rin ang kinuha nitong kurso, ngunit magkaiba sila ng pinasukang eskwelahan. Scholar ito nung nag-aaral pa, kaya naman kaagad itong natanggap sa isang malaking TV station bilang researcher. Matagal na itong nanliligaw sa kanya, pero umpisa pa lang, sinabihan na niya itong hanggang kaibigan lang ang turing niya rito. Ikaw ang kumusta na? Ni hindi mo man lang ako inimbita sa wedding mo. Anang binata sa kanya. Pasensya ka na ha. Simpleng civil wedding lang kasi naman yun. Kumusta ang trabaho? Ang dami mo sigurong nakikitang artista. Medyo hectic. Heto nga't pauwi na ako ng Santa Elena. Mga ilang days ako doon. Sagot nito sa kanya. Uuwi ka ng Santa Elena? Dadalhin mo ba ang sasakyan mo? Oo, bakit? Pwede mo ba akong maisabay? Tanong niya. Narinig niyang kagabing kausap ni Caleb si Mang Roy na ihahatid nitong binata sa airport. Isang linggo itong mawawala. Kung saan ito pupunta, hindi niya alam. Pero ito na siguro ang pagkakataon para umpisahan na niya ang kanyang gagawing pagre-research. Sigurado ka bang okay lang sa asawa mo makisabay ka sa akin? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi naman seloso si Caleb, sagot niya. Ang totoo wala naman ng pakailam sa kanya si Caleb. Kaya hindi naman siguro big deal dito kung uuwi muna siya sa kanila. Mas lalong hindi rin naman big deal dito kung sasabay siya kay Errol pag uwi ng Santa Elena. 6 na araw rin siyang naglagi sa Santa Elena. Nagbas lamang siya pabalik ng Maynila. Kahit pa nga mapilit ang daddy niya na ihatid siya. Ayaw niya mapagod pa ito sa pagmamaneho. Besides, paano niya ipapaliwanag dito na pinagbabawalan siya ni Caleb na tumanggap ng kahit na sino sa pamilya niya sa pamamahay nito? Pagkapasok niya sa loob ng bahay, sinalubong kaagad siya ng isang malakas na sampal ni Caleb. Ang akala niya, bukas pa ang dating nito, kaya nagmamadali siyang umuwi ngayon. Hindi niya akalain na mapapaaga ang pag-uwi nito. Hindi ka na nahiya? Nakisabay ka pa talaga sa Errol na yon pauwi ng Santa Elena? Galit na sita nito sa kanya. Hinawakan nito ang isang braso niya. Ano? Nakikipaglandian ka na sa kanya sa daan, ha? Caleb, ano bang pinagsasasabi mo? Ani ang hindi makapaniwala. Nasaktan siya sa sampal nito. Ngunit mas nasasaktan siya na akusahan nito ng isang bagay na ni minsan never niyang gagawin. Punong-puno ng puot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Subukan mo lang ulitin yan. Malilintikan ka talaga sa akin. Sabi nitong dinuduro pa siya. Itong tatandaan mo. Walang ibang lalaking pwedeng makinabang sa'yo. Singhal nito. Kung nakakamatay lamang ang tingin pinupukol nito sa kanya, malamang kanina pa siyang namatay sa talas ng mga mata nito. At wala kang pagkikwento ang iba. Sa lahat ng nangyayari dito sa bahay na to, maliwanag ba? Napakagatlabi siya. Maliwanag ba? Ulit na tanong nito. This time, mas malakas. Napatango na lamang siya. Padarag siya nitong binitawan dahil na off-balance siya at napadulas. Ngunit parang baliwala lamang yun sa lalaki. Nagmamadali na siya nitong tinalikuran. Napaiyak na lamang siya habang sinusundan nito ng tingin. Sa 2 araw niyang pagsasaliksik ay nakonfirm niya nangyaring massacre sa bahay ng Santa Elena 18 years ago. Wala siyang pinagkwentuhan sa mga natuklasan niya, ngunit iniisip pa lamang niya na may kinalaman ng daddy niya sa pagkamatay ng buong pamilya nito. Para na siyang nagkakasakit sa sobrang paghihirap ng kalooban na nararamdaman niya. God, hindi niya masisi si Caleb kung magalit man ito sa kanya ng ganito. Paano nito mamahalin ang anak ng taong naging sanhi ng pagkamatay ng buong pamilya nito? Hindi niya alam kung magkakaroon pa nga ba ng puwang upang patawarin nito ang daddy niya. Pakiramdam niya mahihirapan na siyang mangyari pa yun. Sagad sa buto ang galit nito at naiintindihan niya ito sa nararamdaman nito sa kanya. Siguro nakatakda talagang siyang magbayad ng lahat ng mga kasalanang ginawa ng ama niya sa pamilya nito.